I-share ko sa inyo today ang isa sa mga pinaka-bad experience ko pagdating sa pag-ibig foreclosed property. Noong nakaraan kasing December 28, 2023 bago mag New Year, ay may nakita tayong isang property no, na isang vacant land. Syempre dito sa Luzon yun. Hindi ko na sabihin kung saan area. Yung property na yun, unang kita ko pa lang sabi ko, this is it. Maganda yung property, maganda yung size niya, unoccupied pa yung area, at malapit siya sa isang sikat na tourist destination. At that night, nasa kabilang kwarto lang yung misis ko, sabi ko, tignan mo tong property nito, maganda to, let's check this out. Unang tingin ko pa lang sabi ko maganda na. At nung nakita niya nga, nagustuhan niya rin. So the next 2 days, dali-dali kami nagpunta dun sa property. Siguro December 30, kung naalala niyo yung holiday noong nakaraang taon. To check the property physically. Dahil sabi ko nga sa inyo, no, sa mga nakaraan nating vlog, pag meron kayong foreclosed property nakita, isa sa mga pinakamagandang gawin is magkaroon kayo ng physical ocular inspection dun sa area para ma-check nyo no, yung ano itsura ng property yung gusto mong bilhin. Pangalawa, i-check mo sa HOA or sa mga homeowners association or sa barangay kung may issue doon sa property na yon. At least magkaroon ka man ng konting background. At sa sitwasyon naman na yon, di pa natin napuntahan yon kasi nga bakante naman yung property at wala pa namang pag-check na nangyayari. So, in-skip muna natin yung number 2. Ganon din sa number 3, huli na natin gagawin yan, yung pag-check ng or yung pagkuha ng certified true copy ng isang titulo ng lupa para ma-check mo kung may other issues or kung kanino ba talaga nakapangalan yung title na yon. So, nandun pa lang tayo sa number 1 sa pag-check ng property through ocular inspection. In-assist tayo ng guardian, makita yung sa video, at nakarating na tayo dun sa property yung hinahanap natin na bakanting lupa. Guys, hindi ko na-share sa inyo yung other footage dito kasi for privacy ng ibang taong kausap namin doon or yung nandoon. At first, no, nung pagpunta namin sa property, maganda naman yung property. May konting kadumihin yung ibang area, may hindi pa ganong kaganda sobra yung lupa, pero sementado naman yung mga lupain doon, saka yung mga daanan. Pagdating sa tubig, masasabi natin na may kahinaan ng tubig, nagsusupply sa kanila yung mismong subdivision. Pero yung kuryente, meron na, walang problema. At madali namang gawa ng paraan yung mga mini problema na yan. At after few minutes sa pagtingin, no, at pag-check nitong property na to, dito na nagkaroon ng problema. Biglang may lumabas na isang tao sa isang bahay doon at nagsabi na siya raw yung dating owner ng property na yon. Bakit daw pinopost ng Pag-ibig yung property niya na hinuhulugan niya at nagkaroon lang daw siya ng default for few months, bigla na raw pinost ng Pag-ibig. Ang tagal na niyang default, natural at may possibility talaga na i-post siya ng Pag-ibig kasi nga hindi ka na nakakabayad. At ayun, marami siyang sinasabi na hindi naman siya nangaharas, mabait naman siya. Yung nga lang, sa akin inappropriate na bigla kang lalabas, dati kang may-ari, hindi ka naman pala nakakahulog, tapos papakiusapan mo or makikipag-usap ka sa mga tao nagtitingin ng property, samantalang ang Pag-ibig ang nagpo-post niya. No? Sa madaling salita, kung may problema ka rin sa lupa mo, sa Pag-ibig ka makikipag-coordinate at hindi sa mga taong pupunta dyan. Kasi mapupunta dyan, buyer lang naman yan. No? Wala naman silang pakialam doon sa claim mo. Kasi even ako, kung itutuloy ko yung pagbibiding ko doon at nanalo ko, wala ka na magiging karapatan doon. At yun, marami pa siyang sinasabi na kesyo dapat hindi na pinapost yung mga guard daw, bakit daw ina-assist pa yung mga ibang buyer. Samantalang wala rin naman alam yung mga security guard. So sa madaling salita, hindi naman siya nangaharas. Yung nga lang, para sa akin, inappropriate and parang medyo may konti na rin pangaharas doon kasi bigla ka nalapit sa mga new buyer nung dati mong lupa na hindi mo naman nahuhulugan. Pero kasi kami ng partner ko, napag-usapan na namin na once na may mga isyong ganyan sa mga property yung tinitingnan namin, automatic sabi namin, lalong-lalo na kung malakas yung yung loob niyang mag-claim. Sabi namin, hindi worth it yung mga ganyang property, may mabubroken hearted ka pang tao, magpapasko pa. At the same time, no, makuha mo man yung pamilya na yun kung may naghahabol lang din, although mapupunta sa yung property, parang hindi namin feel yung ganong vibes. Sa una pa lang, not worth it yan para sa amin. Kaya at that time, sabi ko naman sa kanya, kuya, kung naghahabol ka sa property na yan, siguro mabuting kausapin mo yung Pag-ibig para maklaim mo kung ano yung gusto mo i-claim. Pero sa amin naman, wala naman kami problema kung di namin makuha. Marami pa naman property in the nearby area. Sabi ko, kung gusto mo yan, saksak mo sa baga mo. Hindi, joke lang. Sabi ko, hindi kuya, sabi ko, kung gusto mo talaga, tawagan mo na yung Pag-ibig. Tinuruan pa nga natin siya kung paano makipag-coordinate, paano makipag-bidding ulit na or makipag-usap no tungkol sa mga ganyang sitwasyon. Pero ayun nga, ang sabi lang naman sa atin ng Pag-ibig before diyan, pwede ka naman makipag-coordinate sa kanila, makipakiusapan. Yung nga lang guys, yung tinutukoy ko na ganung klaseng scenario, nangyayari yan before daw Pero ngayon, ang tagal ng panahon na yun. Di ba ngayon 2024 na, baka iba na yung policy nila, baka mas mahigpit na sila. Hindi natin alam, no? Pero nevertheless, ano man yung makiklaim man niya or hindi, papayagan man siya ng Pag-ibig. Ang pinopoint lang natin dito, kung sakasakaling dumating kayo sa puntong ganon, huwag na kayo makipagtalo, lalong-lalo na hindi naman sa natatakot ka sa kanila dahil taga doon sila.
para sa akin, hindi worth it ang isang property na may mga issue. Although mukhang clean title naman yun. Yung nga lang, may mga ganong klaseng factor na may isang tao na gusto niya talagang kunin pabalik yung kanyang property. May laban man siya o wala, para sa akin, sa akin lang yun na hindi worth it yun. At that time, nagtanong ako sa guard at tinuruan niya tayo ng ibang property doon. Good sa area. Sabi niya, antay ka lang sir ng ganitong araw, ng ganitong buwan, baka may post na ganito, na ganyan. At di ko na share yung mga ibang bagay na napag-usapan namin ng guard. Pero yung mensahe naman natin sa mga dating owner, hindi man ikaw yon or ikaw yon, hindi magandang approach yung ganun. Kasi unang-una, bago ako, meron na raw nag-check na doon na 4 na tao. So, sa 4 na tao na yon, kahit anong mo dyan, pambabraso mo dyan, pag yun lumaban sa bidding, sigurado may mananalo doon na isa. So, less mo na yung sarili natin. Tapos, hindi pa dyan kasama guys, yung mga ibang nagbibidding. Ang daming nagbibidding dyan. Umabot baka 100 pa yung nagbibidding sa lupa mo. So, yung nag-check pa lang daw doon, 4. Pag yung mga yun, naglaban-laban at nanalo, maliit na yung chance mo makuha mo pabalik yung property mo. Kaya kung may problema ka sa pag-ibig, naguhulog ka, may default ka, makipag-usap ka sa pag-ibig, huwag sa mga taong pupunta sa property mo para i-purchase. Wala naman silang alam doon. At ikaw naman, baka makachempo ka pa, ng isang taong bakal. Baka bakalin ka sa mukha din doon. Baka brasuhin ka din, hindi ka makapalag. May mga instances na kilala tayong ganyan na napunta pa sa hindi magandang senaryo, dahil sa mga property na yan na bibigyan ka pa ng stress, Yun lang guys, gusto ko lang ibigay sa inyo lesson today. Kung sakaling kayo mapupunta sa mga instances na kayo po ay kukuha or titingin ng isang foreclosed property, lagi nyo gagawin yung una kong ginawa. Mag-check kayo, ocular inspection. Pagka bakantin lupa, safe, or yung bahay, safe, wala naman natira. May pag-coordinate kayo sa HOA, sa mga guard, para i-assist kayo. Kung may nakatira naman sa property, siguro doon kayo sa ibang lugar or magkaroon kayo ng isang agent na titingin lang sa lupa. Hindi kayo pwedeng pumasok at kumatok doon sa bahay nila dahil unsafe yun, inappropriate pa. Yun lang guys, I hope may natutunan kayo sa nangyari sa akin. Baka maulit kasi sa inyo, mabuting at least alam nyo na yung mga response na pwede nyo gawin. Yun lang guys, if you learned something today, please don't forget to subscribe to our YouTube channel or sa Facebook natin.